So meron pa isang example dito about isang topic. So, upgrading a simple topical outline. So ito, nakita ko lang po itong topical outline na ito. So number 1, ang pinaka-topic is some things which God is able to do. So ito, nakita ko lang ito sa internet. So He is able to save. Kalawa, He is able to keep. Job verse 24. He is able to help. And then, He is able to subdue. He is able to give grace. And He is able to go beyond what we seek or we ask or think. Ayan, Ephesians 3:20. So ngayon, paano natin aayusin kaya? Diba? Ngayon, gagawa tayo ng theme. Kasi masyadong ano yung theme niya eh. Some things which God is able to do. Parang ginawa na niyang sentence. Okay naman sentence, pero I'm not contented into it talaga. Kaya mas i-upgrade natin. Kaya upgrading a simple topical sermon natin. God is able. Yun yung topic. Pinakasimple at direct. And theme, the availability of God's ability. Mas catchy and mayroon siyang tinatawag na alliteration sa magitan ng salitang availability at ability. Then sa proposition, God's power and ability is always available to man, but there's a truth that not all knew this biblical truth. Not all men knew. Mali yung yung typo error din. So, ang interrogative natin, what are the available things that God is able to do? Diba yung mga bagay na kayang gawin ng Diyos sa atin? So, transitional. Listen very carefully. Ang transitional din kasi to catch the attention or para hindi na sila malikot, ganyan. Yung mata nila kung saan nakatingin, may mga pagmamaritesan pa dyan, baka ma-miss nila yung 1 point. So, you have to catch their attention and i-gather nyo yung presence nila na sa'yo lang nakatingin. So, yun transitional. So, listen very carefully because God allows me to be here to share unto you 6 available things whom God is able to do to us. 6 available things. So, ayun na. First thing, God is able to save. Second thing, God is able to keep. Third thing, God is able to help. Fourth thing, God is able to subdue. Fifth thing, God is able to give grace. And 16, God is able to do beyond what we ask or think. Yan yung another example natin. So, to God be the glory. Amen. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at
pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ako'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.